Wala po kayong sound, ma'am. Kindly check your microphone. Opo. Good evening po. Mahina po yung signal ko po kasi. Hindi, wag mo ilakas yan. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Evening po. Good evening, ma'am. Sorry po, nag-i-struggle po ako sa internet connection. Share ba ulit? Okay. Start na po tayo. Mag-pray po muna tayo. Na makapangyarihan ka po sa lahat, Panginoon, sa amin pong training ngayon. Nawa kayo po ang magbigay ng karunungan, Panginoon. Panginoon, idinadalangin ko po yung aking pong internet connection na sana po matapos ko po ang klase na hindi po ito magloko. Panginoon, nasa inyong kamay po ang lahat. Ang amin pong mga tagapakinig. Kaming lahat po na narito ngayon sa platform na ito. Bigyan po niyo kami ng pangunawa, lawak na pangunawa mula sa inyo. Sa pangalan. Amen. Amen. Talo-loko na. Okay. After po ng introduction po, Doc Ray, tayo po ay tutunta sa lesson 2, using adult learning principles. Ganda po ng aking The objectives of lesson 2, at the end of this session, you will be able to differentiate between the way children and adults learn so that you can apply adult learning principles when developing and delivering training. So, of course, sa mga training po, iba po kasi talaga yung natin, pag-treat natin kung bata at adult po ang ating participants o learners. Kagaya po kanina, ang speaker po namin, Dayo mula sa Tarlac is, ano pa pala siya? Guro, teacher ng mga bata. So, pati yung niya pati yung pamamaraan niya ng pagsasalita, pag-explain niya sa amin, para kaming mga batang lakas-lakas ng boses kahit wala siyang microphone. Ang pala niya, teacher siya talaga ng mga bata. Sa church, nasa children's ministry din siya. Kaya ganun yung kanyang pag-speaker, pag-deliver kanina sa amin. Then, meron pong differences between children and adult learners. Number 1, self-concept differences. Sa mga narito po, ano po sa palagay po ninyo yung self-concept differences between children and adults? Yung differences po nila. Of course, yung children, sa kanyang pagiging bata, yung kanyang early relationship and experience ay nakadepende sa kanyang caregivers o sa kanyang mga magulang sa nag-aalaga po sa kanya. Yung caregivers, yun yung nag-i-influence sa nag-shape ng kanyang development. Sa mga magulang pong mga nagtatrabaho, yung mga umaalis, hindi sila yung nag-aalaga sa kanilang mga anak. May mga time na
nagtataka sila. Bakit kaya yung anak ko hindi naman naririnig dito sa bahay? Pag naglalaro, sasabihin niya, sa letrang B, 36. Sa letrang O, 8. Ano po kaya yon kapag narinig niyo po yon? Ano po yon? Lalaro. Bingo. Bingo. Bingo! So, to find out, yung palang caregiver niya, kapag wala na yung may anak sa bahay, ay dumadayo pala sa kapitbahay, may bingguhan doon. So naa-adapt po niya yun. Hindi kasi niya kayang hindi pa niya na yung palang laro na yun, hindi dapat laruin. Sugal yun, parang form na yun ng sugal. So, di ba, nagdidepende lang siya doon sa nakikita niya. Kaya nga po sa mga bata, ito po yung pinaka-critical sa mga bata. Kaya dapat yung kanyang environment safe. Safe sa mga ganong mga nakikita niya sa paligid. Yung kanyang mga naririnig o yung kanyang nakikita, ina-adapt niya po talaga 'yan. Mapansin niyo po yung mga bata, sagutin niyo po 'yan ng oo kapag may tinanong sila sa iyo. Pag ni-require mo sila ng dapat sagot opo, sasabihin nila 'yan, ikaw nga mismo ang sagot mo sa akin. So, yung mga magulang, yung mga anak, 'di ba, kalimitan sa ating mga magulang, inoopo natin yung ating mga anak para yun yung kanilang ma-adapt. Pero pag yung mga individual na yan ay na-reach na nila yung kanilang maturity stage or yung adulthood, may sense sila ng dependence on yung dependence nila sa kapwa nila, sa caregiver nila, sa tanggaalaga sa kanila, sa magulang nila, ay nagdi-decrease na po yan. And adulthood, an adult can make decisions about themselves at ito na po yung tinatawag na self-concept. Self-concept, an adult has the capacity to see as a personality who has the full ability to determine the aim and purpose of his life. May capability na siya na ma-determine ang kanyang responsibility on his life. So, as a trainer of an adult, let us consider what we are dealing is an adult. Adult na siya. Hindi na kagaya ng bata na kung yung sasabihin mo, hindi na yan, paniwalang-paniwala yan sa iyo. Then, number 2, time perspective differences. Ito po yung person's view for the future. Yung mga adult, mayroon na siyang point of view sa future. Ano ba? Cancel. Nawala na tuloy. Okay. Meron na po siyang point of view sa future or the past in the present. Adults has events of the future or the past develop in reality and can influence the activity that the learner every now and then. It is important to consider that events they interact in the learner session. And as the learner, we must be able to, as the trainer, we must be able to assess their influence on the events in the present. Kasi marami ng mga mga naging karanasan. Doon na po papasok yung number 3, accumulated experience differences. Di ba yung mga bata have little real world experience to base their learning, unlike adults who have a great accumulated experience that can enrich as learners to our training. Yung si Doc Ray, marami na yan accumulated experience na yung
They can compare and contrast new knowledge against past learning. Adults possess a wealth of learning experience that can effectively influence their motivation and memory. Their motivation is inherently personalized, while children are motivated by external stimuli. Mas madali po silang maimpluwensyahan yung mga bata. May matatanda di po ba pag sasabihin natin, magsasabihan natin sila, sasabihin pa sa atin yun, ako pa ang turuan mo. Hay nako, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Marami ka pang kakaining bigas, neneng ko, kaya wag mo akong pinagloloko. Kasi nga, yung mga yung mga adult, marami na silang na-acquire na mga experience. So, punta na po tayo sa mga learning principles. Meron po tayong 10. And kayo pong naririto, gusto ko pong mag-participate po tayo dito sa 10 ito. Alam na po natin ito. May mga idea tayo tungkol dito. Some learning principles. Number 1, pwede po bang pakibasa? Any volunteer po? Hindi ko po kasi nakikita ang mga participants. Volunteer na lang po para bilis. Oh. Ano po? If Ano po? learner activities involved. Number Opo. 1. Kapag po tayo ay trainer, hindi yung tayo na lang lahat. Kaya ngayon, number 1, in-involve ko po kayo. Keep learners activity involved. Ano po yung ano pong pagkakaintindi natin dito sa keep learners activity involved? Kailangan pong mag-participate. At ang mga learners po, yung nag-aaral, kinakailangan po silang mag-participate sa mga discussions or sa mga activity na kailangan po nilang gawin during the session or during the yung sa pag-aaral nila. Yes. Yung para ma-involve po sila, yung pong trainers kailangan po mayroon siyang pamamaraan kung paano po mag-actively participate o mag-interact po yung kanyang mga learner. Kaya nga po kapag lecture type yung training, di ba, napapansin niyo sa lecture type training, nagtatanong po yung trainer para yung kanyang audience o yung kanyang learner ay mag-interact. Nagpo-promote po siya ng interaction. Sa pulpit natin, 'di ba? Hindi naman tayo pwedeng magdadaldal doon habang ang atin pong speaker ng Divine Worship nag-deliver ng message. Pero ano yung pamamaraan niya para makita niya na nakikinig tayo, hindi natutulog? Ano po yung laging sinasabi ng speaker natin? O dito natin sa platform natin kasi hindi tayo nagkikita-kita. Para Amen po lang ba? kung amen, 'di ba? Amen. Kasi kailangan lang na marinig ng speaker o trainer na involved. Kahit dun sa simpleng pamamaraan lang yun, involve yung kanyang mga learner. O minsan nalilate tayong mag-amen kasi medyo naantok tayo. Na-late o hindi naman, na-late tayong magpindot ng ano po, ganun po. May mga pag-aaral din na nagpapagawa po ng activity just to see to it that their participants are actively involved in the learning process. Yun naman pong yung mga training naman po na nag-i-involve din po ng hands-on. Kagaya po nung training ko doon sa Santiago nung December, medyo dumugo yung utak ko doon. Kasi pinagdala po kami ng laptop. Ang layo-layo po kasi yun sa
sa pinag-aralan ko sa naging activity ko for 20 years. So, nahirapan ako, halos hindi ako nakakasabay. So, pero yun po yung nagmo-motivate na nai-involve kami. May mga training pa na ano, 'di ba? Pagkatapos mong gumawa ng activity, may reporting pa 'yan. Para makita po nung learner ay nung trainer kung nakasunod yung kanyang mga learner. So, number 2 tayo. Sino pong magbabasa? Ako po, sige po. Relate learning to learners' goals. Yes. Learning is moving toward a goal or expected, yung end result. Learning experience are meaningful, they are related to the individual interest. Siyempre, yung kanina diniscuss ni Doc yung mga yung dinesign na training is halimbawa for women's ministry department trainers. So, para ma-involve yung ine-expect natin na mag-involve yung lahat ng women's sa bawat churches para magkaroon sila ma-feel nila yung ownership nila sa program ng department na ito. So dapat yung goal, yung trainers na kukunin nila, ang kanyang mga sasabihin ay andun sa yung pasok dun sa goal nung department na yon. Wag magdadala ng topic na hindi para doon sa interest ng women's ministry department. So, number 3. Let learners assess own progress. Ito po ay third learning principles sa adult. Bakit po kaya? Bakit po kaya dapat ang trainers ay hinahayaan niya ang kanyang learners na ma-assess yung progress niya kung natututo dun sa training na yun o dun sa pinag-aaralan na yun? Dito sa atin, ginagawa to. Iba-iba po yung learning ng tao. Anyone? Iba-iba po yung learning ng tao. Para Opo. malaman mo yung kung effective ba yung pamamaraan ng pagtuturo. Natututo ba yung kanyang estudyante? Opo. Mhm. Yun po Sa yung school, ma'am. Iba-iba po yung school. learning ng tao. Sa Opo. school kasi, ma'am, pag Self-assessment. Opo. ina-assess. sa Ina-assess. school, ma'am, ginagamit ng mga teacher yung tinatawag na rubrics before magbigay ng activity ang teacher sa kanyang mga students. May inilatag siya na rubrics. So, ito ang i-observe ninyo. Kailangan maaga kayong matapos. Sino ang unang matapos? Malinis ba yung gawain ninyo? Tapos nag-cooperate ba kayo? So doon binabase ng mga bata habang ginagawa nilang activity. So while they are doing their work, they can also assess their own progress. Yun po, ma'am. Yes. Because self-assessment let learners know his competence and make him aware of and more responsible for his own learning process. Di po ba, sir? Yung self-awareness niya help him make possible improvement. Trainers might require the online quiz that gives immediate feedback. O dun nga din sa sa mga teacher, yun sinasabi ni sir na Rubik's, pwede rin siyang magkaroon ng partner para ma-assess. Or summative assessment like requiring them to grade their own performance or by simply sa mga yung kung wala ng time, sasabihin lang ng trainer na ano ang take away or conclusion ninyo sa topic na ating na-discuss. Di po ba? Ganon, para ma-assess lang ng learner
kung may natutunan siya, may progress. O pag-uwi niya talaga may nabaon siyang natutunan. O blanco pa para malaman na may kailangan pa o kailangan pa ng further discussion. And number 4, eto po. Sino pong magbabasa nito? Wala kasi rito si Brother Rituya eh. Number 4. Ako na lang po. Allow debate Yes. and challenge of ideas. Allow debates and challenge of ideas. Sa tingin po ba ninyo, ito po ba, what do you think about debate? Is it fun or boring learning process? Fun. Debate. Yes. Debating Challenge. encourages to Challenge, examine all concepts and gather new knowledge. This confrontation commonly forces people to further develop their points, and it will teach them to handle disagreements with ease. And also, it provides opportunity to work in a collaborative and cooperative group setting. Through debate and challenge of ideas, learners will be able to discuss and organize their point of view from one side of an argument to be able to discover new information, and this knowledge will be put into action. Di po ba? Pero sa debate lang, iwasan lang po natin dito yung mga below the belt attack. Hindi naman tayo nagdi-debate para para ipakita ang galing. Inaalaw po yung debate and challenge of ideas sa training para lang mahukay pa yung mas malalim na mga information kailangan. Wag nang sa debate, wag na yung paggalingan na akala mo para umangat ka yung self mo. Yung mga yung debate gawin lang po natin ito na yun nga, lang siya, pag-aaral na nakakatuwa. Pag-aaral na may exchange of opinions and ideas na maaaring kailangan doon sa pag-aaral. And number 5, focus on job-related problems. Ano po kaya ang ibig sabihin ng focus on job-related problems? Ma'am, yung screen niyo po. Please. Ano po? Hindi nakikita? Hindi po. Wala pa. Wala pa po. Hindi pa Number 4 lang po yun. May number po na ako. Nandito na sa harapan ko yung number 5. Number 4 pa rin. Number 4 lang, ma'am. Number 5 wala talaga. Isang Number click 4 siguro na po. po. Pindot po siguro po muna. Focus on job-related problems. Para Ang number 5 po ay focus on job-related problems. Yan, meron na po. Oh, nawala. Lumabas yung maganda. Magandang. Nawala ka na, ma'am. Kamute ka, ma'am. Baka nawala internet ni ma'am. Bumalik na po ba ako? Yan ka na, ma'am. Wala pa sa screen, ma'am. Boses lang po. Po talaga. Share ko na po. Loading lang. Loading ang screen. Ang unstable po talaga.
Focus on job-related problems. Naririnig niyo lang ako? Yes, Ito na ma'am. lang po. Pero na po. Dito po sa focus on related problems. Ang key po dito ay ano po kaya? Ang key po dito ay relevance. Training should focus on problem solving, not on memorizing content. Provide practical training and information that can immediately apply to their day-to-day work lives or daily lives. Kung gagawa po tayo ng training design, it must address the need of the learners at ang trainers, wag po mag-discuss ng out of topic. Ito po yung nabanggit kanina ni Doc na sa paggawa training design. So, number 5, focus on job-related problems. Ang key po dito ay dapat relevant po ang aking i-discuss as a trainer. Nakikita ninyo yung slide 6? Yes, ma'am. Wala pa. Opo. Number 6, emphasize learning applications. Sino po ang may idea? Ito, emphasize learning applications. Ano lamang po yung dapat nating matutuhan na. Yun lang po ang dapat nating i-apply. Ano po ba yun? Emphasize learning application. So, as a Focus on trainer the- po, trainers should provide opportunities for the learners to practice and apply the knowledge that he has. Kailangan po may application na. At dito, ginagawa po natin yan. Di ba? Inaano tayo, may subject tayong sinubukan tayong ano ba yon? Yung pagsimula ng ating topic sa kapag speaker tayo. Di ba? Si Doc Aris, ini-emphasize niya yung natutunan natin sa kanila, gawin natin, i-practice natin. Kasi lagi niyang sinasabi, sayang yung natutunan pag hindi gagawin. So, as a speaker, i-encourage mo, o as a trainer, i-encourage mo yung inyong learner na hindi pwede na paglabas doon sa training room ay hindi i-apply yung natutunan. So, kaya ito ay nangangailangan po as a trainer, magdi-design ng mga activities na magre-require sa mga learner na maka-active na mag-apply ng kanyang mga natutunan. Yung problem solving, yung make decision, and engage in realistic tasks. Wag po nating i-stack yung ating natutunan. Sayang po yun, mabubulok. Wag din po nating itago sa baol kasi baka po pumurol, kakalawangin ko pag po yun ay kutsilyo o mga steel. So, basta po, kasi sayang po talaga yung natututunan kapag hindi ipuput into practice. May application po dapat. Kaya yung mga natutunan po natin dito, di ba, natitrain po tayo, inaasahan po ng Panginoon na yung mga knowledge na yun ipuput natin into practice. Number 7, relate learning to learners' past and experience. Gaya po ng nasabi ko kanina, yung mga adult po na yan ay naka-accumulate na ng mga experiences. So, as a trainer, ano po natin yan?
pakinggan natin, i-relate po natin yung mga experience nila. Mas mas madali pong matuto ang mga learner na naaano mo, natatakel mo yung kanilang mga experience. Nagiging masigla pa yan. So, in the previous experience to draw parallels between what you are teaching as a trainer. Therefore, a trainer build up with your learners' past experience. Yun po yung malaking yun yung malaking gets mo na kung nakuha mo, natutumbok mo yung kanilang past experience at nare-relate mo doon sa inyong itinuturo, sa inyong dinidiscuss. Kasi yung kanilang mga learning experience ay largest learning resources. Yun po yung ating tandaan as trainer. Number 8. Wala na naman. Hindi lumilipat. Internet ko. And number 8, encourage learners to be resources to each other. Ano po, sa isang po yan? Sa isang, tatlong salita, ano po kaya yan? Encourage learners to be resources to others. As kailan ma-encourage natin yung ating mga learners maging resources to each other. Sa Tagalog na salita, 3 lang. Ano po yan? Salita, sentence na yata yun, hindi salita. Madiskarte. Ano po Hindi pala yung- salita. Kung ano ma'am yung resources ng bawat isa. I mean, Ano po kaya? yung pagtutulungan, ganon. Parang tutulungan mo yung bawat isa. Mm. Kung ano pa yung pangangailangan ng bawat isa na wala siya, pwede mo siya bigyan, ganon. Yun po. Kung Total kailangan naman, kailangan niya po wag po tayong maging, Madiskarte. wag po tayong maging mamot. tamad. Malamang po sa malamang, di ba hindi naman tayo pare-parehas ng learning capabilities. May learner, may medyo slow. So, di ba? Yun lang po yun. Wag nating ipagkait. Wag nating ipagkait sa kapwa natin learner, and dito nga kaya tayo mag-aaral maging trainers para mag-train din po tayo ng iba. Discipleship. Mag-disciple din tayo ng iba. Sabi, ito na yan, naalala ko naman yung laging biro Pag hindi nakapag-train ang isang elder ng papalit sa kanya maging elder, anong tawag? Bahala na kayo, hindi na ako nagsabi niyan. Kasi nagaya ko rin lang dito. Ano po? Magiging baog po tayo kapag hindi natin ipasa. So, Ma'am, number 8. excuse me po, paano po kung gusto ng mga elders, puro na lang sila, ayaw na nilang mapalitan sila. Wag na po natin yan, inikampol ko lang po yun. Wag na. Buong buhay nila. Kasi habang ipinapasa po natin yung knowledge, lalo pa yung lumalago. Alam nyo po ba, na-remind ako sa isang program ng ABS-CBN. Ano po yung program nila? May program doon. Wala na kaming TV ngayon, hindi na ako nag-ABS-CBN, pero na-remind po ako nito. May isang program doon na naantig ako. Sabi niya, yung tulong ko, ipasa mo. So yung knowledge din na natutunan natin at trainer, yung i-encourage po natin mga learner natin na maging
resources. Ano po ba yung resources? Di ba yun yung kayamanan? Resources ng Pilipinas. Ang resources natin, merong human resource, may sa environment, may resources tayo. So, yun lang po yung example. May kanta rin po tayo na, ano pa po? Pass it on. Nasa ano natin yan, nasa philosophy natin na bilang mga Adventista yan. So, dapat tayong magiging mga trainers, talagang naano natin, ma-encourage po natin ang ating mga tutuan, mga learners natin na huwag maging madamot. As trainer, teach your learner na magbahagi. And number 9, ito. Listen to and respect the opinions of learners. Totoo naman po talaga kapag ito ay trainers, given na yon na sa topic na yun, yung pinakamagaling na doon sa session na yun. Pero kailangan po nating pakinggan, irespeto ang opinion ng ating mga learners. Lalo na't adult yung atin pong turuan. At sabi nga yung mga adult na ay naka-accumulate na ng maraming experience. Baka yung mga experience nila ay pag sinalaysay nila, hindi ka na kailangang tumayo doon at magsalita ng magsalita. So, dito maano pa lang yung listening. Paulit-ulit lang din talaga virtue na natin 'yan. Then number 9 na yan, listening and respect the opinion of others. Naalala ko na naman po at sinabi ko rin po ito sa transformational leadership. Lagi ko po kasi talaga naaalala ang desiderata. Sabi sa desiderata, yung truth quietly and clearly. Truth quietly and clearly. So, ibig sabihin, nakinig ka muna, inom mo yung kanyang opinion, and listen to each other. Even the dull and the ignorant, they too have their story. So, as a trainer, matuto po tayong makinig at irespeto ang opinion ng ating mga learner. And number 10, ipapaubaya ko na po sa inyo. Sino pong magbabasa sa number 10? Yung pa pong hindi pa po nagbasa. First honor na po lagi si Ma'am Dory. Lalaki naman. Ako po. Number 10 po. Sige po, go ahead. Treat learners like adults. Treat learners like adults. Sino pong mag-e-explain yan? Babae naman, yung hindi pa po nagsalita. Trainer, dapat The Diyos, ma'am. Lagi na po si Ma'am De Dios. Mayroon pa po bang iba? Treat learners like adults. Minsan di ba? Go ahead po. Treat po natin pa yung mga bagong mga learners na kagaya ng mga adults na kasi kung sa mga bata, sabi natin bata, parang small ba? Kumbaga underestimate natin yung kakayanan niya. Ay hindi pala dapat, kumbaga ay equal lang dapat sa adult. Dahil kapareho natin sila na nag-aaral, ay treat natin sila like adults. Huwag natin na-underestimate po yung kanilang kakayanan. Dahil nag-aaral, gusto matuto. Dahil po natin. Pari-pareho lang po ibig sabihin. Like nga treatment sa kanila.
na wag natin hinusgahan o ni-small o na-underestimate yung kanya pong kakayanan. Yun lang po, ma'am. Sino pa pong magbibigay ng kanyang pag-treat like adults? Sino pa po? Wala na po. Isa pa, isang babae. Wala na po. Awatable na po Ma'am. yan? Self-explanatory? Ma'am, Yes po. ako ma'am. Go ahead It po. means we treat learners with high respect. Parang ano siya, no? Parang katuloy po ba siya ng number 9? Kadugtong ng number 9. Ay. Opo, adult na. Opo, yung ano nyo po, tama naman, i-treat po natin ang ating learner na adults. Yung adults na po, meron na po siyang, kaya na niyang mag-make ng decision, hindi na dependent sa iba. May capacity Yes. na siya, may ability na siya. Ma'am, Alam na niya yung kanyang aim and purpose sa buhay. So, as trainer, itrato natin sila na mayroon ng mga sapat na kakayanan. can I add, ma'am? Sige po. Treating Ano yan? learners like adults, it's an approach that we give respect to their autonomy, experience, and knowledge. Kasi yung mga adults, self-directed na yon and capable of taking responsibility of their own learning. So, isa na doon, we have to show respect, then give autonomy on their choices and ideas, and self-directed learning. Tulad natin, kahit online platform yung learning natin, of course, our administrators have this belief that we are self-directed to comply all the assignments and activities. Unlike children, kailangan mo talaga ng follow-up ng follow-up. Yun po, ma'am, ang naiintindihan ko. Wala man si ma'am. Ma'am, sa akin naman po, ganito. Nasaan ba si ma'am? Wala na yata tayong kausap. Ano lang siguro sandali. Go ahead lang po, Ma'am Dory. Ganito po kasi Paano? yung learners like adults. Kuminsan po kasi yung tayong mga trainers, minsan po kasi parang bata na lang talaga natin. Yung pag natin, kung mga sila ay iniisip natin, nag-aaral, ganon. Parang ang treatment talaga natin sa kanila ay parang mga bata din na nag-aaral, ganon. Pero sabi nga, kailangan po na i-treat natin yung mga learners na like an adult na siyempre marunong din silang masaktan, marunong silang kung ano man yung ating mga sinasabi. Kailangan po talaga na yun nga, meron respeto. At saka isipin din natin na siyempre po, kung adult sila, marami din na rin silang nalalaman dahil siyempre po marami na rin silang naging experience sa buhay. Kaya lang, gusto pa rin nila yung additional knowledge sa kanila na magkaroon pa ng marami pang matutuhan kasi pagka patuloy pa rin tayo nag-aaral dito sa mundong ibabaw, siyempre po, mas lang madadagdagan yung knowledge natin sa tungkol sa Panginoon at tungkol sa mga buhay-buhay natin na lalo kung gusto pa nating magkaroon ng improvement. Ganun po. Yung talagang
yung learners o yung mga estudyante, yun, hindi naman din sila mga ano talaga, yung parang minsan iniisip natin na kaya nandyan sila wala naman talaga silang nalalaman. May mga nalalaman din po, gano'n. Hindi natin alam. Baka minsan nga po yung baka meron pong mga estudyante mas matalino pa dun sa teacher eh. Kaya yun nga po. Yun lang po. Salamat Ma'am Dory. Naalala ko ngayon yung kwento ng aking may bahay. My wife is a teacher, elementary teacher. At nakukwento niya sa akin na kung minsan ay may mga ano din yung mga response yung mga bata na medyo nakakainis din, no? Pero yun po talaga ay mga bata, syempre, no? Okay, class, copy the writings on the board. Ma'am, kokopyahin po. Parang nakukulitan. Sabi lang na kopyahin. Magtatanong na, ma'am, kokopyahin po ba? Mayroon ding mga estudyante natin na parang katulad din sa mga bata, no? Mayroon ng malinaw na instruction na ibinigay, tapos uulitin pa rin. Kung uulitin pa rin na para ulitin yung instruction. So, anong gagawin natin doon, no? Paano ma-maintain natin ang tinatawag treat them like adults? Yung treat them like adults, hindi ibig sabihin na hindi sila adult, no? That's an English usage. Kahit ang sinasabing gumagamit ng like, pero ang ibig sabihin yan, they are adults, treat them as adults, no? Although yung English doon na construction ang ginamit ay like, pero they're really adults. Okay. So adults should be treated just as they are na adults. Pero kung minsan matatawa ka rin, no? Dahil yun na nga, parang katulad din kung minsan sa mga bata na ma'am, kokopyahin. Kasasabi pa lang na kokopyahin eh. Tapos magtatanong kung kokopyahin, no? So kung minsan meron lang kung minsan sabihin mo, okay, ipasa po sa GC na ito. Tapos uulitin, no? Saan GC po? So, siguro dahil communication ay hindi malinaw o sa Bisaya panalingat ba? No? Kaya nagtatanong. Kung nakabalik na si Ma'am Ramak, bibigay po natin balik sa iyo. If you are there. Sige po. Sato po yung sa atin rin tayong bata kasi paulit-ulit. Buti na lang, patience is virtue kasi talaga. Isa na rin po ako dun sa makulit kasi hindi ako marunong magbasa. Amat kasi talaga akong magbasa sa GC kaya pag pamali-mali rin ako. Then, analysis of past training. Ngayon po, ang instruction po dito, select examples of effective training you have attended in the past. Identify the elements that made them
ineffective or effective for you. Relate those elements to the adult learning principles that were ignored or followed. Gan- Ayaw na naman. Halimbawa, ineffective training po yung inyong naatenan. Ano po yung ineffective element niya? Ilagay po niyo 1, 2, 3, 4, 5. Then, yun naman pong learning principle na na-ignore sa ineffective training na inyo na pong naatenan. Sa ano naman po, sa effective training naman po, ganun din po, ang effective element naman pong lalagay. Then, adult learning principle followed. Nakuha po Assignment ba? po ba yan, ma'am? Assignment po yan, ma'am? Ano po ba, sir? Ano pa ba, Doc? Assignment na lang, Doc, kasi magtatagal po. Ipasa na lang. Basta ang ano lang po, ineffective training na na-attend natin, ilagay po natin kung bakit siya naging ineffective. Tapos yung hindi nasunod na adult learning principles. Then sa effective naman, i-itemize din po natin kung bakit natin nasabing effective yon. Then ano-ano yung na-follow na principles, adult learning principles. Ilagay na lang po natin ito dun sa GC natin para I kung request hindi mo po na, natin ano, po, I request Doc? na i-post mo itong mga Opo, Doc. nandito para masundan nila. Kasi Opo. maganda po ito para nare-reinforce yung ating learning tungkol po sa mga principles. Kasi pag na-review natin yung mga effective at saka ineffective, mas lalo nating mas lalong paano ba Tagalog ito? Now, these principles will be more established in our minds, no? And will become a part of our learning experience. Kasi po, this is a kind of an evaluation of the past trainings that we have attended. So when you do it, you will learn. No? Kaysa passive lang tayo, parang nakikinig, wala na tayong ginagawa. So medyo mahina ang learning process. Opo. Tapos ano din po, kaya ko po ito nung makita ko dun sa kasi para na din po, kung magiging trainer tayo, parang yung tayo na rin po yung ina-assess natin. Imaginary lang. Parang, ineffective pala pag ganito. Hindi na natin gagawin. Kaya maganda po yung analysis na po na ito. Yes, Doc, Tama po. po natin sa GP para masundan po. Para magawa individually, talaga mapagtuunan po natin ng pansin. Kung gagawin po natin kasi dito ngayon, ubos oras po tayo. Opo. Kasi po napansin ko mga kapatid, Then, no? May mga training po kasi na huwag na. Kasi assignment nga po eh. Okay. Magsishare na sana ako ng mga ineffective training eh. Kaya basta Opo. mapapansin mo lang yun sa church natin, yung training, pabalik-balik lang kung mapansin nyo mga kapatid. No? Balik-balik yung training ngayon, ganun pa rin, training na naman, walang nangyari eh. Bakit kaya? Okay, so we go over to the principles na na-share ni Ma'am Ramak para ma-evaluate natin and we'll be able to avoid them in our own training. Okay po, Ma'am. Continue po. May isisingit na lang din po ako.
gusto ko lang po sabihin. Kasi mga leader din naman po tayo ng mga church. Yung iba po dito talagang matataas yung mga position. So, halimbawa sa area na tayo, meron na tayo nandun na tayo sa level ng area na pwede na po tayong makabigay ng opinion. Halimbawa lang, experience namin itong asawa ko talaga kasi alam nyo naman po na medyo kailan lang din po siya na na-baptize. Kapag may mga fellowship daw sa ganito, alam niyo po ang una niyang sasabihin. Alam ko na din ang i-discuss niyan lahat na lang ng nating fellowship. Di ba ang fellowship po sinabi ng era, asahan niyo po yun galing sa CLC. Alam ko lang na naman yan, sabi niya, tithes and offering na naman. Kaya, magpupromotan naman yung mga LE. Kasi talagang ganun na, yun na rin talaga yung pattern eh. Then, nito pong January, na-attend po kami ng isang area fellowship doon sa Dinajan. Sakripisyo po talaga siya. Kasi di po ba sinabi ko na sa inyo na may health condition ako. Kapag napupuyat ako ng 3 beses na mga na po ako. So, sabi ko ayaw kong pumunta. Wala na naman po ako sa laptop. Ayaw ko pong pumunta ng maaga ng Sabado kasi magiging madaling araw po yung alis. Sabi ko magsakripisyo tayo. Punta na tayo ng Dinadyawan, mag-check-in na lang tayo. Sakripisyo, nagbayad talaga kami ng tutulugan namin, something 1.5 ba yung binayaran namin. Tapos natatawa-tawa kami nung kumakain kami ng umaga. Ano kaya ang magiging topic? Tithes and offering na naman, di ganon. Pero alam niyo po ba, ilang taon na yung asawa ko po na Adventist, nun lang niya sinabi na ang nadinig niya po dun ay kakaiba. At yun din pong mga nandoon na matagal na pong nag-a-attend ng mga fellowship, yung mga matagal na rin pong mga Adventist, sinabi po nila na parang kalahati ng buhay nung mga hindi nakasama ay nawala kasi hindi nila narinig yung dineliver doon nung naging speaker po namin. Ang naging speaker po namin doon ay Meron pong magkalapit na nagbukas ng baka pwedeng patayin yung isa. Ang naging speaker po namin doon yung retired na po na si Pastor Valenzuela. Kasi pati yung pamamaraan niya po ng pagdi-deliver. Wow na wow. Yung ngayon, doon lang po talaga namin na-experience nung mga pagkakataon na yun. So, ano po talaga, yung nakakaumay, hindi po. Kaya kung magagawa po tayo ng program o training, dapat po yung kakaiba, bagong learning experience doon po sa ating magiging audience po. So, tayo na magiging leader sa ating mga church, ibang putahe naman. So, kaya nga ngayon naglalaro na po sa isip ko yung assignment natin doon sa subject sa natin sa doctor natin, yung 13 program natin sa Vesper, sa Sabbath School. Kasi magiging yung sasabihin na ng anak ko, yun na lang din naman ng yun. Yung ating Sabbath School program basta nagsimulan ng magbabasa ng balita sa bukiran, may special number, tapos experience, tapos na. Lesson study na mula Lunes, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Biyernes. So, di ba? Yun lang po yung naalala ko lang po yun. Kaya po na-share ko. Dito na po tayo sa
Last na po to. Ilang beses po kaya akong babalik. Nakikita na po yung screen. Yes, ma'am. Traditional learning. Sa traditional learning po ay meron po tayong lecture, reading, and self-study. Adult learning naman po ay nag-involve po to ng group discussion, activities and experiences, participation and interaction, two-way communication. Hindi lang yung lecturer ang nagsasalita. Instructor facilitates and keeps on track. Then instructor gives some information and guidelines. Sa support group po niya, group goes wherever it needs to go. While dito naman po sa ayaw nang lumipat. Instructor-centered responsibility. Ito, group and instructor share responsibility for learning. Then yun ay magiging group-centered. Unstable na naman po ako talaga. So makikita po natin na mas maganda po yung structured center responsibility kaysa yung dati na ano. Kaysa po yung traditional learning. Ayaw na akong patapusin. Oh, tapos na po pala. Thank you na po yung kasunod. Makikita po natin doon sa spectrum of responsibility, yung traditional learning na merely lecture, reading, ano na po yun eh. Parang hindi siya masyadong effective. At kailangan po ay sa atin pong mga training ang ano Recording in progress. group para makuha po natin yung group-centered responsibility. So pasensya na po kayo. Hanggang doon na lang po yung aking topic. Thank you po sa inyong pakikinig at matyagang connecting po ako. Nandito po kasi ako sa bahay, Sabado. Hindi po ako pumunta ng Dinapigi kasi pabiyahe po ako, matulog lang po kami ng konti. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Inaasahan ko po na ipag-pray din niyo po ako sa pagbiyahe kasi malulobat na naman po yung katawan ko at ang biyahe ko po ay balikan. Kaya aalis po kami dito ng gabi pa para makarating po kami ng mainland Isabela ng sana dumating kami ng alas 10 ng umaga para maisakay lang namin yung mga isasakay namin, babalik din po kasi kami. Ang hirap po ng maging supply officer kasi. Yun pong binibiro ko po si Ma'am Sherlyn na parang, ano ba yon? Parang naibiro ko rin po sa inyo yon na madedemanda na ako. Muntik na. Dalawin niyo na po ako sa kulungan. Ay, nako. Meron po kasi akong delivery nung December na hindi maayos. Nagka-problema po. Pero sana hindi naman ako dumating sa kulungan. Sa bagay, marami naman pong mga chaplain na dadalaw sa akin. Ano po? Naman po. Di po ba? Ganun po talaga yon kapag sa bagay, administrative case lang kaya yon. Sana po ma-resolve ko na po yun.
Hindi ko po Criminal yung po yun, ma'am. fault Criminal. Criminal offense po yun. ng supplier. Medyo okay pa ba ako? Akala nyo lang ano, pero ang dami ko palang problema. Hindi rin po ako nagpe-prayer request kasi parang gusto ko na lang munang solohin. Kasi marami na po, mas marami na rin po kayong problema. Pero kaya ko po sinabi, ang alam ko po patapos na eh, may solusyon na. Yung solusyon po, yun po yung ipipick up ko ng balikan. Sana solusyon na nga. Pero Amen. solusyon na po talaga yun. Hirap po ano. Thank you po sa pakikinig at next presenter na po siguro. Mag-out na rin po ako at matututo. Okay, thank you very much, Salamat Ma'am po. Ramak. At dito po muna tayo hasta ngayon mga kapatid. At ang kasunod na topic ay sa sunod pa na Sabado ng gabi, no? Then we add another night, that is Sunday night, para ma-cover natin ang mga topics na para dito sa ating training. So with this, Miss Early, tonight may klase pa tayo bukas at nawa ay tayo po ay napagpahinga ng maaga para bukas ay maaga din tayong makabalik dito sa ating classroom. So we need a screenshot ng mga nag-attend ngayon sa gabing ito kasi sila po ay malaki ang possibility pag walang absent, ma-certified sila as certified trainer natin. Okay? So, Derek Nards, paki-add po Thank you, Doc. yung wala pa po sa ating training trainers GC, yung 3Ts, no? Ay i-add mo po sila, Derek Nards, para sila po ay makakuha ng resource materials doon sa ating GC. We will upload the notes or resources from time to time para makapag-reinforce ng kanilang learning at pagkatapos ng training, sila po ay kompleto sa mga resource materials. Pag gabi-gabi po sa ating training ay nandyan sila, then they will be able to get all the resource materials for the training trainers na ating ginagamit. So, God bless each one, and let's close this meeting or this training with a prayer, and let's request Chaplain Moises Pardo to lead us in the closing prayer. Let's pray. Ama naming nasa langit, kami po'y nagpapasalamat na naman at kami po'y nagpatuloy sa aming pag-aaral. Salamat, Ama, sa aming napag-aralan. Naway bigyan mo kami ng katalinuhan at may apply namin itong natutunan namin para sa ikabubuti ng iyong mission dito para i-share ang mga salita mo para ma-share sa lahat at tama at tanggapin si Jesus Christ as eternal Savior. Naway gabayan mo kami sa aming paghiwalay ditong Zoom, naway sa aming pagtulog, gabayan mo kami, layo mo kami sa anumang kapamakan. Ito ang po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa susunod na Sabado ng gabi, we will be discussing how to conduct training needs analysis. Then,
We will also cover developing the training objectives and developing a training design. So we will have 3 topics. Tama-tama po yan mga kapatid, starting 6 o'clock, no? To 7, defining the training need with Doc Leia. 7 to 8, developing the training objectives with Prof. Jovin. And the third is developing a training design with Dr. De La Torre. Okay, so see you on see you next week. Laila to, Doc.